Near completion na raw ang kasunduan na seselyo sa pagtutulungan ng militar ng Pilipinas at Japan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Pinunita kahapon ang 70th anniversary ng Japan Self-Defense Forces. Bukod dito, binigyang diin din ang lalong pinaigting na bilateral cooperation ng Pilipinas at Japan. Napuno ng musika at salo-salo ang ika-70 anibersaryo ng Japan Self-Defense Forces o SDF. Dumalo ang mga dignitaryo ng defense at politiko mula sa iba't ibang bansa at pinangunahan ni Japanese Ambassador to the Philippines Kazuya Endo ang pagbati hindi lang sa tibay ng JSDF bilang pillar of peace at stability sa mga lumipas na dekada, kundi pati ang patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas at Japan laban sa tinatawag na external threats. We stand at a critical juncture in history. Confronted by rising geopolitical tensions and unilateral attempts to change the status quo by force. Tensions in the South China and East China Sea create a volatile environment. The Philippines' role in maintaining regional stability and security is undoubtedly important. Crucial daw ang magiging kooperasyon ng dalawang bansa sa mga haharaping pagsubok, tugon naman ni AFP Chief of Staff General Bronner. The Armed Forces of the Philippines and the Japan Self-Defense Forces are bound by a common goal to uphold peace and security both within our borders and across the globe. This shared commitment is more important now than ever. Malapit na rin daw mabuo ang Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan. Ito yung kasunduan na parang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika. Nang buksan ang usapin tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea, natural lang daw sa Japan ang pagpapakita ng serious concern tungkol sa delikado at agresibong kilos ng China. Including the recent dangerous behavior that resulted in damage to the Philippine vessels and the injuries to Filipinos on board. Japan is concerned by unlawful maritime claims and steadfastly opposes the dangerous and coercive use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea. Japan has provided 12 multi-role patrol vessels and is committed to providing additional 5 large patrol vessels. Bukod sa kasulukuyang military cooperation, ibinahagi rin ng Japanese Ambassador ang balitang kauna-unahang recipient ng naval assistance ng Japan ang Pilipinas. Ngayong July 8 gaganapin ang 2+2 meeting ng Philippine at Japanese Defense Forces kung saan posible ring mabuo na ang sinasabing Breakthrough Defense Pact. Sa mga susunod na pagsubok na haharapin ng Pilipinas, sigurado raw na patuloy na susuporta ang Japan, lalo na patungo sa mapayapang Indo-Pasipiko. Mobile Journal, Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.